Um, Lastly, I want to, gusto ko lang i-share tong medyo personal about my personal life. Ano yung role ng aking family hanggang ngayon. Bakit andito ako, buhay, sa awa ng Panginoon. First, yung sa father ko, sabi nga ni Sir Eclarin, kami pa daw yung record ngayon na both father and sons, kasi dalawa kami, na officers kami lahat, at lahat kami ay graduate ng Scout Ranger. So, nasa bloodline na ipasa talaga ni Papa. So, dalawa kami magkakapatid na both officer and Scout Ranger din. So yung father ko talaga simula nung bata ko is siguro pinlano na niya eh. Ganun parang pinrogram niya kami eh. Although never ako din. Hindi naman ako nagsisi talaga. Kahit ibalik ang panahon, I will still volunteer and I want to become a soldier pa rin. Never ako nagsisi at sobrang proud ko dito sa nakuha kong trabaho. Pasalamat talaga ako sa mentoring ng aking tatay na noon ay active pa siya. Alala ko lang, lagi kami bumibisita sa kampo. Kami ni Mama, maliit pa lang. So, ang mga naging uncle ko, hanggang ngayon, ang tawag ko pa rin sa mga tropa niya na mga nag-retire na, tumanda na, uncle pa rin talaga ako. Sa Bisaya pa, uncle. So, uncle pa rin tawag ko sa mga tropa niya. At pag kami lang, ayaw ko talaga na mag-share sila sa akin. Kasi para sa akin, ano lang naman ako that time. Maliit pa lang nung kinakarga nila ako. So, yun ang malaking influence talaga sa akin. Bakit ako naging sundalo? Kasi maliit pa lang ako, nakita ko na yung buhay nila. At talagang pinangarap ko na someday maging ganyan din ako. Actually, sa ganung murang edad, nung maliit pa, high school or hindi mo pa naman maisip yung pagsilbi sa bayan, mga ganon. Siyempre, ina-idol mo lang yung mga nakikita mo. Kasi, yun nga, sa araw-araw ba naman ng ginawa ng Panginoon na magtambay kami sa kampo, yun yung kinamulatan ko. Then, here comes, nung nagkaroon na ako ng, kumbaga, nagka-matured na high school, nag-mentor si Papa sa akin na kung gusto mong maging sundalo, ganito, ganon. Pasok ka mag-exam ka ng PMA, alagaan mo yung pag-aaral mo, wag ka mag-drugs. Talagang hindi ko sinuwa yan. Kasi sinabihan ako ng tatay ko, dila ko, lahat kami magkakapatid. Kapag may isa sa inyo na magdroga, siya mismo ang magpapakulong sa amin. Talagang sinabi niyan. At alam kong hindi nagbibiro yung father ko kasi Ilonggo kasi yung tatay ko eh. Actually, by blood, Ilonggo ako eh. Iba yung prinsipyo niya. So, tinandaan ko yun. So, umabot pa sa time na nag-aaral ako sa ibang lugar, sa college. Malala ko, grabe yung nagkaroon ako ng mga classmates or na nagdodroga. At grabing yaya nila sa akin. Pero dahil andun yung takot ko sa aking ama, paliban doon, alam ko din na mali. Hindi ko talaga ginawa yan. Kasi mataas yung pangarap ko eh. Maging isang sundalo. So, no matter what, maging mayor ka man or yung pagpasok mo or OCS ka or OPC, yun, kumbaga, same naman na sundalo. So, tinandaan ko yun yung lahat ng turo niya. Hanggang nakapasok ako, active siya. Naabutan ko na aktibo yung tatay ko. Pareho kaming nasa may serbisyo. So, minsan binibiro ko sa bahay, sir, ginaganon-ganon ko siya. Ganon din yung mother ko, tawa ng tawa kapag magkapang-abot kami. So, napakalaki ng influence ng magulang para sa kinabukasan o ng anak, kung ano yung abot nila. Although, para sa akin,
once maibigay ng magulang yung lahat ng suporta dyan, pag-aaral ng bata at iba pa, pagmamahal, nasa anak na rin nasa anak na rin kung paano niya man maibigay o masuklian yung paghihirap ng kanyang magulang. So, yun ang nakita kong napakalaking role sa buhay ko, yung sa mga magulang ko. The same time, yung mother ko, ayaw man talaga niya maging sundalo ako. Pero dahil pangarap ko, andun yung suporta niya. Simula training sa academy hanggang mag-scout ranger. Alam niya yung gaano kahirap kasi dinaanan nga ni Papa. So, andun yung patuloy nilang suporta at pagdadasal sa anak nila. Hanggang nung naging sundalo ako, meron na din akong isang kapatid na mas bata na hindi pa niya ma-figure out kung ano talaga yung gusto niya sa buhay. So, habang umuwi ako sa amin, sinasama ko siya palagi kahit kung may kunting labas kaming mga magkakabarkada, mag-gimik-gimik dyan sa labas nung binata pa. Sinasama ko siya. Pinapakita ko sa kanya kung ano yung pinagkaiba ng meron ka ng trabaho at wala. So, yun ang nakita ng aking kapatid, na iba talaga kapag meron ka nang naabot sa buhay kumpara doon sa nag-graduate ka lang ng college. Kasi ang lagi kong sinasabi sa kapatid ko, naibigay na ng magulang natin kung ano yung dapat na ibigay sa atin bilang anak. Suporta lahat, pati pag-aaral. Panahon natin na ibigay yung paghihirap nila, bali suklian natin. So, ayusin natin yung buhay natin pagka tapos nating mag-graduate. So, yun. Na-mentor ko yung kapatid ko. So, hindi ko alam kung idol ba niya ako o idol na yung father namin. Pero I'm sure idol na yung father namin. So, sumunod siya. Naging sundalo rin. At naging scout ranger. Ang nakakatawa pa, nagpang-abot kami sa ranger school. Andun ako assign bilang instructor, siya naman ay estudyante. So, napaka-sayang experience din na makita ko yung kapatid ko na naghihirap para mag-graduate ng scout ranger. And maliban dyan sa kapatid at saka magulang ko, ang isa pang may malaking role dito sa buhay ko, siyempre, walang iba kundi ang aking wife na si Justin. Taga Manila siya, Tagalog din ako, isang Bisaya, taga Mindanao. So nag-meet kami. Ang masasabi ko sa role ng asawa, napakahirap. Kaya totoo yung sinabi ng mga senior hanggat hindi ka pa tapos mag-company commander, huwag ka muna daw mag-aasawa. Kasi mahirap talagang i-balance yung family, then yung work, yung trabaho mo, especially commander ka Kasi pag sa pamilya mo, ikaw din yung commander, commander ka din sa ano. So, dalawa, mahirap i-balance yun. The same time, pag may asawa ka, kailangan mo din magbigay ng time. Pag commander ka, hindi ka pwedeng laging wala sa kampo. Kasi meron ka ding ibang pamilya doon. Pamilya yung tawag ko kasi sa mga tropa. Kasi kung titingnan mo naman sa buhay namin pagiging sundalo, mas marami pa kaming time na nagsasama kami kumpara sa tunay namin pamilya. So, I always consider na pangalawang pamilya ko yung tropa ko. Kasi sila yung kasama ko Hirap at saya. Same din naman sa pamilya. So, yun nga lang, nagkataon na nung company commander ako, talagang hindi napigilan. Tayo ay napaibig at napamahal. So, nakapag-asawa ko. So, yung challenges doon is yung fear ng wife. Kung baka hindi ka na makakabalik ng buhay, o may mangyari sa inyo kasi meron kaming anak. The same time, may mga pangangailangan, may mga challenges. So, ganun kahirap para sa akin, yung pagiging commander ko sa kampanya ko, kumbaga, kunting himas na lang yun Kasi may experience na ako, simula nung tiniente ako, kumbaga nag-PL na ako, marami akong
idea na. Pero yung role ng wife bilang military wife, na wala dyan yung mister mo, tapos meron kang anak na maliit pa, 2 years old that time, paano niya gawin yun? Yung family nila, walang sundalo walang, kumbaga, siya yung pinakauna na may asawang sundalo or ganon. So, napakahirap para sa role ng wife ko. At I know, sa mga ibang sundalo din, ganon din. So, lahat ng misis ng sundalo, gaano kabigat yung role nila, no? Alam niya natin, napakahirap. So, kung sumaludo kayo sa isang sundalo, saluduhan nyo din yung mga wife nila. Especially, hindi lang yung asawa, pati yung nanay nila. Kasi, para sa akin, isa yan sa pinakamahirap na trabaho sa buong mundo. Hindi lang housewife, hindi lang wife, kundi military wife. Para sa akin, isa yan sa pinakamahirap. Kasi, hindi alam ng misis mo yung anak mo kung makasama ka pa nila ng Pasko. Ano, di ba? So, ang ginawa ng wife ko dyan is siyempre, number 1, constant prayer. Tiwala. Then, always sinasabi ko sa kanya, naging kaugalian na, anong plano mo pag namatay ako? Ganon, may mga pag-uusap kami, pero pangit sa pag-usapan. Kasi, di ba, para kang pero, kumbaga, hindi naman sa nagre-ready kami, pero lagi kong inano sa puso at utak ng wife ko na anytime, titin alam kung anong mangyari, pwede tayo mawala. So, always be strong at pasalamat ako at strong din yung wife ko. Always be ready and yung mga anak natin. So, sa awa ng Panginoon naman, hindi naman nangyari yung mga hindi dapat mangyari. So, magkasama pa rin kami ngayon at magpapasalamat ako sa aking wife, sa buong pamilya ko, father, mother, brother and sisters. At ganun din sa kahit mga kababayan ko dyan sa Butuan. Kilala nila ako, pero hindi nila alam kung ano yung dinaanan ko. So, masasabi ko sa mga kababayan ko, hindi kami artista, hindi kami sinasabi na kami yung pinakamagaling. Nagkataon lang na kami yung nabigyan ng ganitong misyon sa buhay. At hindi ko to tatawagin na isang trabaho, yung pagiging sundalo. Tatawagin ko itong isang vocation. This is a calling. And masasabi ko din sa mga kabataan, regardless ano yung gusto yung trabaho ano man, is there is no such thing as the best job or best profession. There is only best effort. So kung ano yung meron ka, gawin mo lang yung best mo. Ibigay mo lang. So, yun lang. And higit sa lahat, Happy Mother's Day sa lahat ng nanay, sa lahat ng wife ng sundalo. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Thank you po.